Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, magre-renovate tayo ng aking room. So ayan guys, kung mapapansin nyo, meron akong ginamit na pandikit para dyan sa binil. So ang color nga pala ng binil na yan is gray, kaya pinili ko yan para maliwanag po sa room. Para hindi siya madilim tignan at malinis din tignan. Tapos ang sukat niyan guys is sandangkal. At mahaba din po yan. Hindi ko na po alam kung ano pong sukat ng haba niya. Pero yung normal na size ng binil na haba, yun po yung haba po niya. Tapos ayan naman po, yung pandikit na yan, bumili talaga ako niyan kasi nga, kung mapapansin nyo, pag tinanggal po yung plastic, ismatic na po siyang madidikit. May pandikit na po talaga yung binil. Pero nilalagyan ko pa rin po siya para mas matibay ang dikit niya sa ating flooring. Ayan na guys, yung mga natapos ko na area. Na-late kasi ang aking pag-video at syempre mahaba naman tong gawaan na to. Kaya medyo nung nag-hap na, doon ko na siya in-start ng video. Ipapakita ko dyan sa inyo guys kung paano ko siya nilagyan ng pandikit. Kasi gusto ko talaga pulido, kaya ako talaga yung gumagawa sa pag-renovate dito sa aking kwarto. So ayan siya guys ang dating tiles at bitak-bitak po siya. So kung mapapansin nyo guys, 'di ba may mga bitak-bitak po siya. Ayan po, yan binuhusan na po namin siya ng purong semento. So ayan guys, ganyan po yung ginagawa kong paglagay ng pandikit. Kinakapalan ko talaga siya guys. Tapos mas maganda kasi diyan guys, medyo patutuyuin nyo po ng konti pagkatapos nyo pong ilagay. Saka kung mapapansin nyo, ginigit-git ko po siya dun sa pinaka karuktong nung binil. Talagang sinasadya ko pong i-push pa paloob para po malagyan po yung pinakadulo. Kasi dati naggumawa rin kami niyan. Hindi ganyan ang ginawa namin. Nilagyan lang po namin yung pinakabinil mismo ng pandikit. Tas idnikit na namin. So hindi siya matibay, umaangat siya. Kaya pag ganito yung ginawa nyo, paglagay nung pandikit niya, sure na hindi siya basta-basta aangat. Kasi yung pagitan ng pinakabinil niya is magdidikit din po siya. Kaya ganyan po yung ginawa kong style. Sa akin po, dahil DIY naman to, at ako rin naman ng gagamit, yan, kaya ako rin ang gumawa ng diskarte para mas tumibay po yung paglagay natin ng binil. Kasi syempre, medyo pricey din naman po kasi pagka nagkabit ka ng binil at napakahirap din po magkabit ng binil. Kaya kailangan, kada gawa natin is pulido na. So, ayan guys, panoorin nyo na lang kung paano ko po siya ginawa. Yan. Tapos kung yan napapansin nyo, may mga crack-crack. Kinapalan ko po yung paglagay dyan sa mga part na may crack. Kasi binuhusan na po namin yan ng purong semento. Kasi yung plano namin, aalisin po talaga lahat ng tiles. Sinaantay lang namin na mabasag lahat kasi sayang naman. Kaya yan. Kaya ginawa ko yung mga bitak-bitak na yan para mag-flat. Talagang dinikitan ko po siya ng maraming pandikit. Halos hinabol ko po yung pinakapagitan na basag niya. Ipinlat para ma-flat talaga siya. Para hindi lumobo yung paglagay ko ng vinil. Yan, ganyan po yung ginawa ko sa lahat ng part. Okay lang na medyo kapalan natin siya kasi para na rin kasi siyang cement. Para na rin po kasi siyang cement. Kaya lahat ng mga basag-basag na ganyan, syempre medyo gumagalaw yan. Nakatulong din po siya para hindi mag-move yung vinil na ikakabit po natin. So, ayan. Yung dulo-dulo lang naman ang importante guys. Yung sa bandang gitna, nilagyan ko lang siya ng konti para hindi umampaw. Para yung kumbaga sa semento is hindi ampaw yung yung dikit niya. Kaya nilagyan ko na rin dyan sa medyo gitna niya para lang hindi talaga umangat. Para hindi rin gumalaw. Kasi napansin ko, nung gumawa yung pamangking ko sa kanyang kwarto, is medyo naghiwa-hiwalay siya. Ayan guys, after ko mapakita sa inyo kung paano ko kinakabit. So, ganyan naman yung style ko. Pagka yung ikinabit na siya, yan, diretso ko na siyang pinupunasan. Nililinis ko na siya at nagiging tulong na rin po yun na habang pinupunasan ko po siya, dinidiin ko para mas lalong dumikit po yung ating binil. So, ayan, continuous lang po siya ng continuous kung ano po yung ginawa natin sa una. Ganon din po yung gagawin natin paulit-ulit. So, ipa-flash ko na lang dito guys kung saan ako nabili itong ano na to, itong pandikit na to at kung magkano ko po siya nabili. Ilalagay ko na lang po yan. Dito lang po pala namin nabili yan sa hindi po pala sa online, yung ano na yan, itong pandikit po ng binil. Kasi nagamit na rin namin siya dun sa kusina namin. Gumawa din kasi kami ng ano namin sa kusina. Yan din po yung ginamit po namin pandikit. Malaki na rin po siya. Siguro mga nasa to guys, 800. One ano na siya,
1 kilo na po yan, yung pandikit na yan. Matipid din po siya. Habang tumatagal po pala siya, pag na-open mo na, tumitigas po siya. Pero mas madali po siyang mapadikit pagka medyo matigas na po. Kasi pag medyo bagong bukas niyo po kasi siya, medyo malabnaw. Malabnaw po yung ano nung liquid niya. So kapag tumagal po pala siya, basta nakatakip lang po siya na nakasealed ng maayos, pag ginamit mo siya na para na siyang ang naging itsura na kasi nung pinaka ano niya, ng liquid niya is para na siyang naging clay, parang clay na malambot na lang, gano'n nung ano klase na nung pandikit. Kaya mas matibay siya at mas mabilis siyang matuyo pagka gano'n na pala. So ayan, watch-watch lang tayo diyan. So ayan, o 'di ba? Eto pa pala guys, ang tandaan nyo, bago kayo mag-umpisa, linisin nyo muna yung pinaka-flooring mo at kung saan po kayo magdidikit ng binil. Kasi pagka may mga dumi po siya sa kaalikabok, hindi po siya didikit ng maayos. Kaya kailangan tuwing mag-ano kayo, bago magdikit, lagyan nyo, ay anuhan nyo muna siya, walisan nyo muna kung kayang mapin muna, patuyuin, saka nyo siya ikabit. So, yan na guys, ang ating resulta. So, napagod na po kasi ako dito guys. Kalahati po na po yan ng kwarto ko. Yan na po yung kalahati na nagawa ko. So, di ba ang ganda niya, di ba? Saktong-sakto lang sa kulay ng aking pader. Kasi yung pader ko is kulay green. Yan lang po for today's video.